Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at muli po ay bumabati po muna ako sa inyo ng magandang araw po, at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa pagkakataong ito, bago po tayo dumako po sa atin pong pakikinggan mula po dito kay Coach Jared, na atin pong pakikinggan, at sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. Pakinggan po natin siya. Actually, alam nyo mga kababayan, ito ho ay tinanong kahapon, kaya lang ho ito na bring up. Tinanong ho ito kahapon sa press briefing ni press secretary. Ni Yusek Claire. Okay, 781B. Salamat sa inyo super chat. So, ayun na nga. So, ito mga kababayan, naitanong ko kasi kahapon, doon sa press briefing ni Yusek Claire. Ano ho ba yung tanong? Ito kasi, gusto ko kasi ng reporter na mag-react si Yusek Claire bilang representante ng Malacanang sa statement ni Sara Duterte. Ano ba yung kanyang statement? Ito ho yung statement ni Sara Duterte. When you were running during the 2022 with PBBM under the Uniting Ticket, paulit-ulit ko na pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Nandun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata, na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? Or nagsinungaling siya? Kung sinasabi niya itong pangako na ito. Sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. Yan po, ito dito sa pagsasalita ng ating Vice Presidente, may alam na siya, may alam na siya doon sa, kumbaga, para maibaba ng 20 pesos itong bigas. Pero sa akin pong pananaw naman, siguro kaya niya po yun na nasasabi sa ngayon dahil nga po siguro nalaman niya yung mga programa na ginagawa ng ating Bongbong Marcos. Kaya niya siguro nasasabi ngayon yan. Pero nung mga nakaraang panahon ay hindi naman niya nasasabi yan. Kaya lang siguro nga niya nasabi ngayon dahil siguro nararamdaman niya at naalaman niya na talagang maraming stock ang NFA na bigas galing sa mga magsasakang Pilipino. Yan. Kaya siguro niya nasasabi ngayon yan. Tuloy po natin to kay Coach Jared. Nasabi niya agad na hindi, imposible yan, sinungaling yan, bla bla bla. Baka naman kasi yung businessman na kinausap mo si Manny Piñol. Diba? Baka si Manny Piñol o baka yung iba pang si Cynthia Villar. Ayan, yung mga talagang nyo na, mga supporter nyo na. Oo. Diba? Baka yung mga tao nyo na yung pinagkakausap mo. Si Manny Piñol kumakain ng bigas na may bukbok kung lahat nga gagawin niya para sa Duterte yung himudin pa yung puwet mo gagawin. Diba? Ganun lang kasimple yun, guys. Sinong negosyante yung kinausap? Para alam natin kung ito bang kanyang statement, yung kanya bang paniniwala na ito ay merong bias o wala. Oo.
O baka imaginary friend, sabi nga ni Nancy Bailon. Tama po yun eh. Ano po kung sino nga ba dapat magsalita siya kung sino yung negosyante na kanyang nakausap na maaari na mapababa yung bigas ng 20 pesos. Ano po? Ngayon, wala naman po siyang sinasabing pangalan kung sino po yun na negosyante na yun. Ford makabili ng Bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. you know, Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. asal bata. Yusek, alam nyo kung bakit siya asal bata? Psychotic nga, may topak nga ho, kaya asal bata. Oo, nagre-regress. Ang tawag doon, may developmental delays. May developmental issues. Oo, high functioning lang siya pero meron siyang developmental issues. Kaya siya asal bata. Oo. Nakakababayan. Yun ho talaga ang tunay na kwento dyan. Oo, no joke, no joke. Oo. Pero talaga pag may topak. Diba? Yun nga, may tama po si si Yusek Claire kasi vice presidente ka. Ngayon kung vice presidente ka, edi meron kang obligasyon na tulungan ang gobyerno na magsilbi sa bansa. Ngayon kung Yun nga po yung sinasabi ko po sa inyo kanina ng unang vlog ko po, na talagang kung ikaw ay isang inihalal ng mga Pilipino bilang isa o pangalawa sa pinakamataas dito po sa ating bansa na namumuno, talagang kumbaga ikaw yung pinagkatiwalaan na pangalawang pangulo ng mga mamamayang Pilipino, obligasyon mo na talagang tumulong sa ating gobyerno, sa ating pong presidente na si Bongbong Marcos. Kasi yun po yung yun po yung tama no, sa kaisipan natin, na kahit sabihin mo may pinag-aralan ka man o wala ka man pinag-aralan, yun talaga ang rule na kung ikaw yung pangulo, siyempre iniisip mo kapangalan ng mga Pilipino na nagtiwala at bumoto sa'yo. Hindi yung kung nakita mo lang na naging kaaway mo na yung pangulo at hindi na sumasang-ayon sa mga gusto mo, ang gagawin mo sasawalan tabi mo yung katungkulan mo maglingkod sa Pilipino, at ang asikasuhin mo na lang yung paano siraan ang gobyerno. Mali po. Dito po ay hindi po sa puntong ito, hindi naman po ako na halimbawa kampi kay ganun o kampi kay ganun. Ang akin po, kung ano po yung nasa tama, kung ano yung nasa rule, yun ang dapat na masunod, di po ba mga kababayan? Kaya yun po yung dapat talaga na tumuwang sa ating pong gobyerno bilang pangalawang pangulo. Tuloy natin. kung meron kang alam, kung totoong may alam talaga si Sara, which I highly doubt kasi bobo siya. Ang mga pasyenteng may problema sa buto at kasukasuan ay dapat na huminto sa pag-inom ng Kung may alam talaga siya, hindi naman yun para kay Bongbong Marcos . Di ba?
Tama. Si Bongbong Marcos kayang-kayang bumili ng sako-sakong bigas kahit araw-arawin pa. Oo. Ganun no si BBM. May pera siya eh. Ang pinag-uusapan nun natin dito, mga kababayan, ay yung mga hampas lupang tulad natin. Oo. Tayong mga Pilipino na hindi afford makabili ng bigas na may kalidad sa murang pahalaga. Oo, tayo ho ang may kailangan yan. At para sabihin mo na hindi, ayokong tulungan si BBM kaya hindi ko i-share. Yun ay pagiging isip bata. Grade 5? Grade 5 tayo dyan, Sara Duterte. Oo, grade 5. Baka hinahanap ka na ni Yaya. Baka Yaya hanapin ba si Yaya? Yaya! Yaya, eat! I need subo. I need you to give to make me subo my spoon. Kasi I need to eat. Oo, ganun. Bata tayo dyan. Di pwedeng ganun. Tumakbo ka bilang isang vice-presidente, umakto kang vice-presidente. Umakto kang vice-presidente. Hindi pwedeng mag-iinarte ka, mag-aaktong bata ka. Oo. Yaya Angelina. Si Yaya Angelina. Alala ko tuloy si Michael B. Si Yaya Angelina. Yaya! Ganun si Sara Duterte Si Yaya Angelina. Oo, ganun eh. Ganun siya. Pero alam nyo mga kababayan, ito yung nakakatawa eh. Ang the inconsistencies of Sara Duterte. Oo. The inconsistencies of Sara Duterte. For example, nung pumutok nung pumutok na ibababa na ang presyo ng bigas sa 20 pesos, anong sinabi ni Sara Duterte? They're again trying to fool people. Binubudol na naman daw ang mga Pilipino. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano nila yung mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos na bigas. Sabi ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte. Oh. Binubudol daw ang mga tao sa 20 pesos na bigas. Akala ko ba alam mo? Akala ko ba alam mo kung anong gagawin? Bakit sinasabi na pambubudol yung 20 pesos na bigas? Bakit hindi niya sinabi ganito? Kasi kung talagang alam mo yung gagawin mo, sabihin mo ganito eh. Yung ginawa ba nila, nag-subsidize sila? Ay ba yung alam ko? Mas madali yung alam ko. Pwede yun, oo. Subsidy lang ba kaya nila? Wala, mahina. Iba kasi yung nagagawa ko eh. Ganon. Magyayabang ka. Oo, magyayabang ka. Kasi nagawa mo na eh. Or may alam ka eh. Oo. Hindi yung magyariya ka na binubudol nyo naman mga tao. Ano ibig sabihin yan? Wala kang alam. Yun ang tunay na kwento dyan. Wala kang alam. Sara Duterte. Ito pa sinabi niya, di ba? Ibabalik lang natin lahat ng mga sinasabi niya. Hindi baboy ang mga Pilipino. Sabi niya, yung 20 pesos doon na ibinibenta ng DA ay kaning baboy. Yun ang sinasabi niya. Oo. Kung totoong may alam ka, Sara Duterte, dapat alam mo na yung ibebenta ay galing sa NFA. At yung bigas na galing sa NFA ay galing sa mga local farmers. Dahil bawal po mag-import ang NFA. Kung talagang may alam ka, hindi mo sasabihin na yan ay kaning baboy or pagkain ng hayop or pagkain ng baboy. Kung talagang alam mo. Kaya nga mga kababayan, alam natin na hindi niya alam, wala siyang alam.
kung naghahanap kayo ng non-stick pressure cooker. Yan, yun po yung ating napakinggan dito po sa kay Coach Jared, ano po yung kanyang mga tema na patungkol dito sa ating Vice Presidente. Pero sa atin naman po, nandun pa rin naman yung respeto natin sa ating pangalawang Pangulo dahil siya ay inihalal ng bayan, ano po. Kaya lang napupuna lang po natin yung kanyang mga ginagawa dito po sa ating bansa, ano po, na talagang ganun na lang yung kanyang nais na siraan itong ating gobyerno, ano po. Nasalip na siya ay katuwang, ay siya pa ang nagiging isa sa humahadlang at naninira dito po sa programa ng gobyerno. At ito po ang ating napag-usapan ngayon. Sana po ay inyo pong nagustuhan at bahala na po kayo kung ano po ang inyong nasa loob at kung ano inyong magiging comment na lamang po kayo kung ano po ang inyong nasa kalooban dito sa ating pangalawang Pangulo. Pero sa akin pong nakikita po sa kanya, talagang kung minsan ay nagkaka kontra din yung kanyang sinasabi, dahil nga po doon sa bagay na sinasabi niya na alam niya pala, bakit hindi pa nung una niya bakit ang sinasabi niya na budol nga gano'n. Alam niya na pala nung una na posible na pwedeng ibaba itong presyo ng bigas. Tapos sasabihin niya doon na budol nung una, ano po. Kaya nga po noong siguro buwan pa lang yung ating Pangulong naupo, sinasabi na ng mga supporters niya na nabudol kami. Ganun ang mga narinig ko doon sa mga balita noon. Pero sa akin, kung wala naman akong nakikita pa naman na talagang hindi maganda sa pamumuno ni BBM, kundi ang nakikita ko yung process ng mga batas na kanyang ipinatutupad. Yun, baga sa wala siyang pinapanigan kung mayaman ka man o mahirap. Talagang kung kailangang dumaan sa due process, yun ang kanyang isinasagawa. At yun naman ang ating nakikita sa mga balita, ano po, sa ating pong panahon na talagang ibinabalita naman yung mga nangyayari sa mga kaaway ng gobyerno at sa kakampi rin naman ng gobyerno, ano po. Tayo naman po doon po tayo sa tama, kung ano yung tama, ano po, doon po tayo. Kaya nga po nakalagay sa Biblia, ang pag-ibig ang wikay walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ayun, doon tayo sa mabuti, doon tayo, ano po. Pag masama, hindi pwede. Dapat doon tayo sa tama. Yan, hanggang dyan po mga kababayan, at sana po ay inyo pong nagustuhan, at sana po huwag nyo pong kalimutan na mag-like at mag-share po, at kalimbangin na rin po itong ating subscribe, ano po, para po dito sa ating munting channel. Hanggang dyan po, at muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw po na dumarating sa ating buhay, ay huwag po nating kalilimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hanggang dyan po, marami pong salamat. Bye-bye po.